Hi everyone! Magandang umaga po. Magandang gabi naman sa Pilipinas. Ako nga pala si Ayi Magallanes at nanonood kayo ngayon ng aking channel na I am sa Canada. At bago lang po ang channel na ito, kung tutusin ito ang aking unang vlog at sana ay ma-share ko sa inyo kung anong purpose ko for doing this channel, bakit ako na magva-vlog, at sana ay samahan nyo ako sa journey ko dito sa YouTube. Right now, I think posibleng 0 subscriber ako kasi unang vlog ko pa lang ito at nais ko sanang ipakilala ang sarili ko sa inyo. Andito ako ngayon sa Montreal, Quebec at I'm 49 years old. Well, gonna be 49 in 2 months. It's gonna be my birthday. So, I hope tulungan nyo ako na pa-birthday nyo na lang sa akin ng subscription nyo. Anyways, ang purpose po ng channel ko ngayon ang purpose ng channel na ito ay para ma-share ko sa inyo yung kung paano ang pamumuhay namin dito sa Canada, or specifically po ako bilang isang immigrant dito sa Canada, Filipino immigrant dito sa Canada. Citizen na po ako ngayon kasi medyo matagal na ako nakatira dito. Halos 20 years na ako nakatira dito sa Canada. At hindi naman mahirap ang buhay sa kung tutuusin. May mga pagkakataon na syempre hindi natin may iwasan na may mga pagsubok, lalo na sa lingwahe. Kasi syempre sa edad natin, hindi na madaling mag-adjust sa language namin dito sa Canada. Lalo na dito, particularly dito po sa Quebec. Dahil sa Quebec, majority, ang language na ginagamit nila ay French Canadian or French Quebecois language. Compare po sa ibang part ng Canada na majority ay English ang ginagamit. So, medyo nung una mahirap kasi syempre limited lang ang kayang i-accommodate ng isip ko sa language ng French. Although, syempre, dahil medyo matagal na rin ako dito, at libre naman ang pag-aaral ng French para sa mga bagong dating dito sa Quebec. Nire-require din kasi ng Quebec government na lahat ng mga bagong dating or immigrants ay maging French language ang maging primarily na language na gagamitin dito sa Quebec. So, sa ngayon, medyo, as you can see, naka-uniform pa ako. Naka-break ako for 15 minutes. 15 minutes ng first break ko sa trabaho. At, ginagamit ko tong oras na to para makipagkwentuhan sa inyo. At, ma-share ko sa inyo kung ano yung pwede kong ma-share para makatulong. In case na plano nyo pumunta sa Canada, or gusto nyo pumunta at nadi-discourage kayo sa dami nyo naririnig, or papunta na kayo dito and then nagkakaroon kayo ng fear na kung ano yung dadatnanin nyo dito sa Canada, mabuti na rin yung aware kayo sa kung anong meron. Hindi naman kasi mahirap ang buhay dito kung tutuusin, kasi madali naman din kasing mag-adjust. Marami din naman na trabaho, basta hindi lang tayo pipili. Hindi naman kailangan na manager tayo sa Pilipinas, ay manager pa rin tayo pagdating dito sa Canada. Syempre, hindi naman ganun ang mangyayari. Syempre, may adjustment tayo na nagagawin sa araw-araw. Lalo na kung nakasanayan natin sa Pilipinas na maalwan or maluwag ang ating pamumuhay. Pagdating syempre dito sa Canada, or sa iba-iba yung sistema ng pamumuhay. Kung nasa Ontario kayo,
mas madali ang adjustment kasi English lang ang kailangan ninyong gamitin, or sa Vancouver or sa Alberta, madali kayo makaka-adjust. Pero kung let's say sa Quebec kayo, kung saan na andun ako ngayon, medyo mahirap sa simula kasi nga kailangan nyo mag-adjust sa language, hindi kayo magkakaintindihan kadalasan, or magkakaroon kayo ng limitasyon sa paghahanap ng trabaho. Ang limitasyon nyo lang na hahanapin is ang employer ninyo ay nagsasalita rin ng English. So, dapat prepare din kayo kung let's say kung teacher tayo sa Pilipinas, hindi naman ibig sabihin pagdating sa Canada, teacher ka agad tayo. Depende rin kasi kung ano yung ano ba ang entry ninyo pagdating ng Canada. Immigrant ba kayo pagdating ng Canada? Work permit ba kayo pagdating sa Canada? Or in-sponsor ba kayo ng family? So, titingnan nyo rin syempre kung ano yung capacity ng capacity natin sa pagdating sa Canada. Kasi syempre kung ang pagpunta natin dito ay sponsored or caregiver na tinatawag, we have to stick to that. Kasi sa ngayon po, although well, ito yung susunod kong magiging topic sa susunod kong vlog na about sa mga bagong darating na caregiver, na yun yung bagong pilot program ulit ng federal government ng Canada, na pagdating ng mga caregivers dito, automatic permanent resident na sila or immigrant. So sa next na vlog ko, yan ang i-discuss ko sa inyo. Pero sa ngayon, like kagaya ng sinasabi ko, kailangan handa tayo sa kung ano yung po pwedeng mangyari pagdating natin sa lugar na pupuntahan natin. So, maaaring tayo ay teacher or manager or sa hotel nagtatrabaho, ganun. Siyempre pagdating dito, mag-a-adjust muna tayo. Saan ba tayo po pwede muna? Kasi siyempre, kailangan nating kumita para specifically, kung may family tayo na kailangan suportahan sa Pilipinas, kailangan agad-agad may trabaho tayo na susuporta rin sa atin dito. Kasi, kailangan din natin paghandaan dahil medyo mataas ang cost of living sa Canada. Maaring sabihin nila na malaki ang sahod, pero dapat titingnan din natin. Malaki ang sahod kasi i-convert natin kaagad sa pera natin sa Pilipinas. Pero kung gagamitin mo yung pera ay dito, maaaring kulang. Lalo na kung magsisimula ka pa lang. Ang kadalasan, lalo sa Montreal, ang renta ng apartment, kung solo ka sa apartment, ay nagsisimula sa mga 700, which is mga isang kwarto na maliit, na may kusina at saka banyo. So, titingnan mo yung sahod mo, kung sabihin na natin na sa sahod ka ng $15-16 per hour, susumahin mo yun, madami din kasing deductions dahil marami kaming taxes dito. So, titignan mo magkano yung matitira. Sa totoo lang, maaaring saktong-sakto lang yun kasi magbabayad ka ng apartment mo, magbabayad ka ng kuryente mo, magbabayad ka ng mga grocery mo kasi you have to survive, you know. Kaya minsan, titingnan din natin, tansyahan din natin ang sitwasyon. Hindi yung pagdating dito, ang expectation natin ay mataas kaagad. Tingnan din natin kung ano ba ang lugar na pupuntahan ko. So, i-adjust muna natin ang ating sarili sa lugar, and then saka natin tingnan kung paano tayo mag-upgrade para na rin sa'yo, you know. Hindi naman dahil pumasok ka dito na nagsimula ka sa caregiver, matatapos ka na lang lagi as caregiver. So, syempre, mag-a-adjust ka rin. Hindi mo po pwedeng sabihin na pagdating mo dito dahil manager ka sa atin, nagtatrabaho ka sa bangko, nagtatrabaho ka sa hotel, pagdating mo dito, parang diring-diri ka na, maglilinis ka ng bahay, mag-aalaga ka ng bata, mag-aalaga ka ng matanda, or maglilinis ka ng mga kubeta.
hindi mo maiiwasan yun kasi parte yun eh. Parte yun ng pagsisimula, ika nga. Kaya para sa mga bagong darating, paghandaan ninyo physically, kailangan handa kayo, and lalo na emotionally, kasi kung minsan yun ang nakakaapekto sa ating pamumuhay eh. It's because ang expectation natin is hindi natin nare-reach kaagad. Ang emotional kasi minsan nasasaktan tayo na bakit ko ginagawa to, hindi ko naman to ginagawa sa Pilipinas. Bakit ko gagawin dito? Mag-aalaga ako ng bata, samantalang yung anak ko, kung nasa Pilipinas naman ako, may nag-aalaga sa anak ko. So, syempre, titingnan nyo rin ang sitwasyon kung ano ba ang pinaka-importante kung bakit kayo nagpunta dito. So, for the meantime, yan muna i-discuss natin. At kasi tapos na yung break ko, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. So, hopefully mamaya, on my longer break, may 45 minutes break ako mamaya. Tingnan ko kung may time ako para share ulit sa inyo. So, for the meantime, ito lang muna, and have a nice day. At supportahan niyo naman ako sa bagong channel ko na ito. So, thank you very much in advance. Salamat. Bye!